Ramir Boulder po. Pag-usapan po natin itong isa na namang Governor, simulan po natin kasi kayo po ay nag-iikot sa governor iba't ng ibang flood control. Occidental Mindoro na si Governor Eduardo Gadiano na di umano ay pinagbabayad ng quarry tax ang mga contractors sa Occidental Mindoro. May katotohanan ba ito? Projects dyan sa inyong lalawigan. At gaya po ng mga naglalabas ng palpak na mga proyekto, may mga gumuho at nasira nga mga bagong gawang flood control projects dyan sa inyong lugar. Can you tell us ano po mga nangyari dyan? Oo, yung mga more or less yung naikutan pa lang at na-report sa akin mga 10, more or less less than 10 ganyan. Mhm. Mga gumuho yung mga flood control projects, nadurog yung mga semento, Mhm. tapos yung mga buhangin na nandoon sa flood control na yun, dahil malapad yon at mahaba, tumabon doon sa mga palayan. Mhm. Kaya ngayon wala nang mga bukid yung ating mga kapatid na magsaka. Yung iba naman na lubog yung kanilang mga palay kaya nabulok. Mhm. Kaya yun, kawawa yung ating mga kapatid na magsasaka. Saan saang lugar po itong tinutukoy nyo, Governor? Ito ay doon sa Claudio Salgado. Mhm. Yan ang isang matindi dyan. Yan sa Victoria, ganoon din. May mga video rin yan na talagang natabunan yung kanilang mga bukid. At marami pang mga bukid na natabunan. Parang double whammy po ito, nasira yung flood control, nasira din yung mga pananim ng mga kababayan nyo dyan. At saka nawala na yung bukid nila dahil natabunan ng Mm. graba. Mhm. Ibig sabihin, bukod doon sa nasira yung kanilang palayan, ay nawala pa yung kanilang bukid na dahil hindi na pwedeng taniman dahil puro graba na at galing yun doon sa flood control. Oho, I'm sure meron kayong kasamang structural engineer sa pag-iikot ninyo. Ano po ang observation niya o observation ninyo kung bakit gumuho yung mga proyektong bagong gawa pa naman? Ang nakita lang namin doon parang walang bakal, yung iba. Parang tapos yung na-scour yung ilalim, Mhm. ganon, parang maigsi yung pilote. Tapos parang walang beam, hindi nagtutulong-tulong yung structure. Kasi kung may beam yon, tingin ko nagtutulong-tulong yung structure. Yun ang napansin namin. Okay, pero masasabi nyo parang tinipid, kagaya ng mga ibang nababalita, kagaya sa Oriental Mindoro. Oo, parang ganun nga yung nakuha namin. Kasi kung matibay yun, hindi guguho yun eh. Mhm. Kasi kung hindi nila tinipid, ay hindi guguho yun. At tingin ko matibay yun at papakinabangan ng mga kapatid nating farmers. Ito po bang mga proyektong ito pong mga proyekto sa flood control po sa inyong lugar, yan ho ba ay pinapadaan muna sa local government bago magsimula ang construction? Wala nga po eh. Mhm. Hindi po natin alam yung mga projects na yan. At basta na lang silang namili kung saan inilalagay. Meron pang flood control na nalagay doon sa gilid ng bundok. Mhm. Yan yung bundok na, flood control na yun eh. Tapos ang napoprotektahan ay isang kubo, tapos kalahating hektaryang bukid yata yun. Pero kung Ah. dumaan yan sa amin, hindi namin pa nalalagay yun doon. Mhm. Mas sasabihin namin, ilagay yun doon sa papakinabangan na mapoprotektahan yung mga bahayan at saka mga kabukiran. Sino po ang tinutukoy niyo, Governor, na namimili kung saan itatayo itong mga flood control project? Kung sino yung mga nag-request siguro dyan dahil ang DP naman ay susunod lang yan kung sino nag-uutos sa kanila. Ayoko mag-pinpoint, alam nyo, baka sabihin na mamulitika tayo. Mhm. Pero kung sino talaga may control sa budget, ay sila yung namimili kung saan ilalagay ang mga yan. Ibig sabihin mga congressman po kasi sila po ang may hawak ng power of the purse ng pamahalaan. Posible, pero siyempre kung sino may control, congressman o senador man yan, ay Mhm. sila yung namimili kung saan nila ay papalagay yung mga budget na nakuha nila para may pagawang flood control. Ganun yung nakikita ko doon. Opo. At yung isang observation niyo po, Governor, parang ginigisa kayo sa sarili niyong mantika dahil nang sabihin niyo po na hindi nagbabayad ng quarry tax ang mga kontraktor na kumukuha ng graba at buhangin sa mga ilog dyan sa Occidental Mindoro.
Sila naman ay nagbabayad. Ang sinasabi ko Okay. lang nung una ay kulang. Ibig sabihin hindi Mm. maayos yung pagbabayad nila. Halimbawa, magbabayad sila 20%, 30% lang. Hindi binabayaran ng buo. Pero mas makikita natin kasi yan kung ibibigay nila itong program of work ng project. Kasi doon makikita kung ilang cubic meters ng gravel and sand ang gagamitin nila doon sa project. Kung ilan 'yon, kung 1,000 cubic meters 'yon, bayaran nila 1,000, hindi mga 300 lang. Oo. Kaya 'yon, 'yun lang ang kulang, walang consultation, hindi nagbibigay ng program of work para for transparency at saka yung for monitoring purposes din ay di kasama sa nagmo-monitor din yung mga LGUs, barangay, munisipyo at saka probinsya. Kumbaga lahat dapat ay ma-involve kapag may mga proyekto at hindi kayo parang nale-left out. Ganun ho ba, Governor? Oo, at saka tuloy masisiguro natin na magagawa siya ng ayos based on program of work sa PAW. Kasi kung based on PAW, mababantayan natin yon, mayroon kaming kopya, ganun din ang munisipyo, ganun din ang barangay. Palagay ko magagawa nila ng tama yung proyekto at hindi ganyang sa tingin natin ay mga substandard. Magkano ho yung nawawala sa probinsya dahil sa mga sabi niyo pong underpaid na quarry tax? Ay malaki rin kasi isa sa source of income ng probinsya ng mga LGUs kasi yung quarry tax. At pagka yan na hindi sila nagbayad ng buo diyan, ang parang ninanakawan nila diyan ay yung barangay kasi 40% ang napupunta sa barangay diyan, 30% sa munisipyo, 30% sa probinsya. May ballpark figure po ba kayo kung magkano ito? Hindi pa ongoing kasi nga ini-inspection lahat ng engineering natin. Magpapatuloy ulit by Tuesday yan. Hanggang sa mga kasulok-sulokang mga flood control, pupuntahan nila. At pinako-compute ko per project, ilang mga gravel and sand na ginamit doon para may kumpara ko doon sa Treasurer's Office namin, magkano ang total na ibinayad nila at ilan pa yung kulang nila. Okay. Baka po may panawagan kayo, Governor, sa national government. Yun ay kung dahil sa Blue Ribbon Committee, di isama na nila ang Occidental Mindoro para sa investigasyon nila. Plus kahilingan natin sa national government, lalo sa DPWH, sa mga projects ng DPWH, napakarami ngayong mga projects bukod sa flood control, ay bigyan kami ng mga program of work para for monitoring purposes, for transparency, ay kasama kami sa pagmomonitor mga projects na ini-implement ng national government. At yun, kailangan mabayaran nila ng buo yung dapat nilang bayaran sa mga lokal na pamahalaan. Right. Maraming salamat po, Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano. Okay.